Next, let's have from My Movie World, Bernard Santos. Hello po. Hi, Ashton. Hello Okay. For this anthology na, so since nakita na namin yung teaser ng anthology, no, if possible, magkakaroon ng season 2, yung anthology mo, at ikaw yung bibigyan ng pagkakataon na mag-create ng kung tungkol saan yung gagawin, ano yung mga gusto pang gawin na series for the anthology? Genres po. Yeah, or any story that you would like to do personally. Siguro bukod sa family drama din, which is meron na din pala dyan. Siguro yung about sa friendship naman. Kasi parang bukod sa mutya po, pinaka na-enjoy ko po talaga gawin. Nag-enjoy ako nung shoot po namin yung Sunny. Yung kasama ko po sila Heaven, sila Bea. Yes. Parang na-miss ko pong gumawa ng ganun na parang about friendship lang na kayong mga babae yung sama-sama nagtutulungan. And then if ever bibigyan ka ng chance na makapili ng mga stars sa Viva na gusto mong makasama pa sa next season ng anthology mo, sino-sino yung mga yun? Hello, hirap. Yes! Si girl. Yung mga kasama ko din sa mutya kung pwede lang po no? Pero bukod sa syempre gusto ko po sila makasama yan, sila AJ, sila Kurt, kasi feeling ko tatawa sila Sarah, why not? Lalayo pa ba tayo? Si CJ! Game ako dyan, Ash. Nag-acting nga po kami kanina eh. Anong story if ever? Story? Parang yung sinasabing coming of age, yung barkadahan, di ba? Parang Kanina po, Coming of age. actually kanina po, pinagkwentuhan namin kanina. Oo. Uy, what if kaya magkaroon tayo ng parang about yung barkadahan na yung lang. feel good. Oo, Di feel ba? good movie na barkadahan lang. Alam mo yung Reply 1988? Ganun. You watched it? Yeah. Thank you, congrats. Thank you din po. Maraming salamat po. Ano yung pinaka-challenge mo sa apat na yan, na episodes ng yung anthology? Yung sabi ko po kanina, yung character po talaga ni Miss Rufa. Kasi, Ay, oo nga pala. oh, Sagot ko na, sorry kasi na-surprise ako. Yun na lang. hindi kasi yun nga po tulad nung sabi ko. Kasi sa lahat po ng characters na to, parang hindi ako parang i-judge na mali yung ginawa niya dito. Kasi parang ito lahat base sa akin. Kung ano yung gusto ko ipalabas, kung ano yung pagkakaintindi ko sa character, yun yung ipapakita ko. Pero dun sa character, pag spoil ko pa. Kapag yung kay Miss Rufa na po, parang mahihirapan po akong ipakita. Parang baka natatakot ako na, uy, nawala siya kay Miss Rufa doon Parang naging character niya yun Doon po ako pinaka na-challenge and parang ang daming beses ko po tinatanong si Direk na, Direk, paano po ba ito, Direk RC? Tama po ba yung ginawa ko? Sabi niya, siguro mas nag-struggle po talaga kami na mahanap yung Rufa may po sa akin. Pero sino pa yung artista na sana makasama ko sa ganitong project? Ala, nasagot ko na din po yung kanina. Kaya na nga Oo. Si Miss Barbie Fortesa Kaya po. nabawi na lang ako. There we go. Thank you po. And alam mo, hindi ka naman sisisir with Barbie Fortesa kasi she is such a versatile actress as well. Parang Tsaka ikaw lang din siya. Nakasama ko siya dati. Nung When was this? nag-extra ako. Sa Nina Nagita. Oh. Kaya sobrang na-amaze ako na, di ba makaka-work mo siya? Tsaka malay mo, magkaroon ka ng project with full circle moment para sa'yo, di ba? Ah. Tsaka malakas ka mag-manifest eh. Tsaka feeling ko kasi ang dami ko ding matututunan sa kanya kasi bukod sa personality niya Oh. talaga, na-amaze talaga ako kung paano siya umarte. Plus her wisdom. Yes. Di ba? There we go. Maraming salamat. Pansin ko lang, itong setup natin, may purpose siya kung bakit siya nandito. Parang sinot itong Oo. this one with the blood stains. Yan yung sa Balik Eskwela. Si Balik Eskwela and then the black Who's one. the boss? Okay. And then bakit may Bahay-bahayan. bahay-bahayan? Ito yung may melody, yung may guitar. Oh, okay. So, ito pala yung parang mga remnants of who you're gonna be. Kaya naman, eto na. Let's have another question from my fans. Sabi niya dito, si Florence Judiel Rafael. Being the nation's mutya comes with a lot of pressure to be, perfect, sabi niya. But anthologies are usually messy and emotional. Now, which character in the series felt the most unmutya-like?
Like the one where you didn't care if you look pabebe or pretty on camera because the scene was just, just too real, too raw. Hashtag asked it with an exclamation point. Parang parang mas JJ kasi yung last part na sinabi niya, yung Actually, real. oo. Mga JJ yun. Siguro yung malayo kay JJ is yung sa My Melody. Mm. Kasi siya yung parang hopeless romantic. Sa ano yun, sa My Melody. Oo, yung super girly na super fan na fan siya. Oh, nandiyan na yung crush ko. Paano yun? Nandiyan na yung crush ko. Ulit, Papakasal na paano? kami. Yun, ganun siya. Siya yun. Oo, so online, siya yung pinakamalayo talaga din. Oh, okay. Maraming salamat. Question ko sa'yo, sabi mo kanina, talagang inaral mo yung bawat character mo rito. And as a fan of ng mga survival thriller film, what if itong apat na character na to, mapunta rin sa isang survival film na yun? Sa tingin mo, sino sa kanila yung pinaka magsasurvive? Pinaka magsisurvive? I think yung character ko po sa Bahay-Bahayan. Bakit? Mm. Kasi mas parang sa lahat ng character, siya yung pinaka palaban. And feeling ko yung halos lahat, feeling ko yung tatlo kasi parang iiyak lang sa gilid. Tatanggapin na lang nila. Parang yung character ko kasi dito, parang street smart siya. And siya yung parang may tapang na i-face kung ano man yung kinakaharap niya challenges ngayon. Thank you, thank you. Thank you, Congrats. guys. Tsaka hashtag, Pero in life lang na kapag may ginawa sa yung masama yung isang tao, huwag kang gaganti kasi hindi naman laging ikaw yung nasa taas. Kakailanganin at kakailanganin mo ng tulong ng iba. So, kung ano man yung mangyari, masakit man or hindi, tumulong ka lang. wala Yun. mawawala sa'yo sa pagtulong. Oo. Ganda nun. Kaya, tsaka ina-apply mo rin naman yun. And we can feel it. Yung mga staff, kaming mga katrabaho Ay. mo. That's so you. Kanina, phenomenal story. Phenomenal star. Ano yun? Nahiya pa siya kanina eh. Hindi Sabi ko, ko that's alam. you. Ang awkward po. Parang kapag may mga ganyang pungpuri, parang hindi po ako sanay na na-awkward po ako. Parang mas sabihin mo na lang Ashton Olviga, sabihin na lang ang tao. Or Nations Mood yan. Ganun na lang. Pero kung nakikita pong ganon, syempre, thankful po ako and grateful na, alam niyo po yun, parang at last na-appreciate and nakikita po ako ng mga tao. And kung ganun po yung tingin sa akin, sobrang nakakataba po ng puso. And with that title, mas malaki din yung expectation. Mm. So ano yung personal effort mo para syempre magpangatawanan yung pagiging phenomenal star? Siguro mag-stick sa kapag may projects ka or kailangan mong aralin talaga, wag kang tamarin dahil feeling mo na abot mo na kung nasan ka ngayon. Dapat yung diligence mo and yung willingness mo to learn, parang yung passion mo, laging 100% nung nag-start ka kung nasan ka man ngayon. Ayun, thank you.